Praise. Manatili po tayo nakatayo sa magang ito at tayo po samandaling mikit. Ituon natin ang ating presensya sa ating mahal na Panginoon. Tayo po manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami muli ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagpapala at biyaya, pag-iingat mo sa bawat sa amin, at marapat lamang namin na kayo po ay aming pasalamatan, purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ama, sa mga oras na ito, amin pong idinadalangin ang gawain ito, Panginoon. Pangunahan mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay yung gagamitin mula sa mga praise and worship at higit sa lahat, ang maghatid ng inyong mensahe sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Subalit, hindi kami karapat-dapat, O Diyos, sapagkat kami makasalanan, hinihingan po namin ang kapatawaran. Pakalinisin mo kami, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan, sa iyong paningin at ang aming panalangin ay makarating sa iyo. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito, sa mga oras na ito, paglilinis mo sa amin at sa presensya ng bawat isa. Ay dalangin ko rin, Panginoon, ay mga wala pa rito, O Diyos, ay i-remind mo po sa kanila na may mahalagang gawain sa araw na ito. Lord, maraming salamat. Sa iyo ang lahat ng pinakamataas na papuri. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng gawain mula simula hanggang sa matapos ang gawain ito. Maraming salamat at buksan mo rin, Panginoon, ang aming mga puso upang manamnam namin at umiwan sa aming puso at isipan ang iyong mga salita na ihatid sa ng aming mahal na pastor. Lord, maraming salamat. Sa iyo ang lahat ng pinakamataas na papuri sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. Tayo lahat kayo ay tinawag ng Panginoon upang magbigay ng papuri, pasalamat at pagsamba sa kanyang dakilang pangalan sa amin. Ito, palakpakan ulit natin natin, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Masabihin tayo mawit sa akin, Panginoon. Hallelujah. Sana nga di ka awa,
Jesus, iyong puso'y mayaman. Maglingkod at sa pagsamba, sama-samang magpupuri. Ang pag-ibig ng Diyos ay sa puso'y panalangin. Hallelujah. Wala nang makilala at pabuhay ko ay pinagpala. Tulong sa buhay at sa galak sa tuwing na namaranasan ko ang pag-ibig mo. Jesus, ito'y nahanap-hanap na ng puso. Patuloy na kaarap, punong-puno ng pag-asa. Jesus, iyong puso'y mayaman. Maglingkod at sa pagsamba, sama-samang magpupuri. Ang pag-ibig ng Diyos ay sa puso'y makalapit. Diyos na lahat ng Diyos, hallelujah. Diyos na lahat ng Diyos, hari ng mahari. Pagkabahari ang Diyos noon, ngayon at magpagkailanman. Diyos na lahat ng Diyos, Diyos na lahat ng Diyos, hari ng mahari. Pagkabahari ang Diyos noon, ngayon at magpagkailanman. Ang maranasan, ko ang pag-ibig mo. Jesus, ito'y nahanap-hanap na ng puso. Naranasan ko ang pag-ibig mo. Jesus, ito'y nahanap-hanap na ng puso. Patuloy mag-aalap, punong-puno ng pag-asa. Jesus, iyong puso'y mayaman. Maglilingkod at sa pagsamba, sama-samang magpupuri. Ang pag-ibig ng Diyos ay sa puso'y maaalap, punong-puno ng pag-asa. Jesus, iyong puso'y mayaman. Maglilingkod at sa pagsamba, sama-samang magpupuri. Ang pag-ibig ng Diyos ay sa puso'y makalapit. Pag-ibig ng Diyos, katotohanan ng Diyos, na walang tiyak ng Diyos, ay sa puso'y makalapit. Hallelujah. Patuloy tayo umapit sa ating Panginoon. Lumapit sa Kanya. May kapakumbabaan sa ating mga puso. Hallelujah. At ating itaas ang ating dakilang pangalan sa mga oras na ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless you. At hindi tayo mapapagod na uwitin, isigaw na ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng papuri. Amen. Hindi mapapagod magpupuri. Hindi mapapagod na sumamba sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tuloy tayong makit. Salamat sa dakilang mo.
sa pupuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa pupuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, iyong nilikha. Ang iyong nilikha ay lumulubog sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat tabi ay mapupuri. Jesus, dakilat ka. Kami iyong likha'y lumulubog sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat tabi ay nagsasabi, Jesus, dakilat ka. Sa pupuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa pupuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, nararapat ka sa pupuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa pupuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, iyong nilikha. Ang iyong nilikha ay lumulubog sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat tabi ay mapupuri. Jesus, dakilat ka. Iyong nilikha, ang iyong likha ay lumulubog sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat tabi ay nagsasabi, Jesus, dakilat ka. Iyong nilikha, ang iyong likha ay lumulubog sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat tabi ay nagsasabi, Jesus, dakilat ka. Nararapat ka sa pupuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa pupuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, nararapat ka sa pupuri, pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa pupuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo, itataas
Palampakan natin natin, Panginoon. Tunay, Panginoon, na nararapat ka, Lord, sa lahat ng papuri, Panginoon. Ito na namin itataas ang dakilang pangalan, Lord God, Jesus, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming simbahan, Panginoon. Patuloy kang maghari, patuloy kang kumilos, Lord God. Patuloy mong buhay ng puso ng bawat isa, pagpilihan ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na ikaw ang siyang makita sa aming buhay, Lord. Hindi kami mababago at hindi kami magsasawang magpuri at itaas ang iyong dakilang pangalan, Lord God. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa buhay, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa amin araw-araw. At kulang lahat ng awit, lahat ng salita, Panginoon, upang itaas ang dakilang pangalan, Lord. Lahat ng magandang bagay na ginawa mo para sa amin, Panginoon. Patuloy namin iaalay ang aming buhay, Panginoon, sa iyong kapurihan lamang, Panginoon. Sa mga oras na ito, Lord, kami humihingi ang iyong paglilinis, Lord, sa puso ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa, Lord. All of our weaknesses, we lay down at your feet, Jesus. Patuloy kang kumilos ng malaya sa aming buhay, Panginoon, na tinatanggap ka namin sa aming buhay, sa Espiritu at sa katotohanan, Lord God. Patuloy kami mapupuri. Patuloy na dadakilangin ang dakilang pangalan, Kristo Jesus. Palakpakan natin namin, Panginoon. Hallelujah. Mga palakpakan natin ang ating Panginoon na si Kristo sa oras na ito. Just lift up His name right now. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for moving this place, Lord God. Continue to move, Lord God, at the rest of our Sunday service. Kung siya patuloy na makita, maramdaman at maranasan, Panginoon, ang iyong bawat anak sa damang ito ng buhay ni Spirit Church. Kung siya patuloy na maghari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We declare love in Jesus' name. We declare peace in Jesus' name. We declare victory in Jesus' name. We pray. Amen. And amen. Hallelujah. Dadako na po tayo sa scripture reading na matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 3 verse 69. Ito po ang sinasabi. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi ang nagtatanim ni nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. The
feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sound. Pwede na po tayong umupo. Dadako na po tayo sa building fund offering. Tinatawagan si Sister Salve. Maraming salamat po, Sister Salve. Ngayon po, darako na po tayo sa testimony. Alam ko, maraming pinagpala sa mga anak ng Diyos. Pwede na pong pumunta rito. God is good. And all the time, God is good. Ayun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kahapon ay brothers keeper kami ni Sister Lori. Salamat at cutting kami ng ganong madaling araw. Yun po, salamat sa buhay at kalakasan ng ako at maging sa bawat isa. At maging aking mga anak. Kahapon nag-birthday si Garrett. Pero hindi kami nagkita maghapon. Binati ko lang siya sa FB. Yun po. At dumalaw ako sa aking anak. Kay Lulong. At yun po. Salamat sa isang apo ko na siya naglinis kahapon dito. Pero nagpunta po ako dito. Medyo hapon na. Pero sarado na po yung church. Kaya umuwi na rin ako. Opo. Si Sia yung naglinis. Kaya kanina maaga naman po ako. At yun po. At alam kong nakakapaglinis ako ng altar dito sa in front ng ating santuario. At maging sa labas. Ayun po, salamat sa Panginoon sa patuloy na pagkilos sa aking buhay, sa atin, sa bawat kahilingan natin, mga prayers answered na alam ko yung pag-asa na nandoon, yung pagtitiwala. At higit sa lahat, yung patuloy na pag-ibig ng Panginoon sa atin, sa bawat isa. I'm blessed and I'm in. Thank you po, Sister Annabel. Napakabuti talaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sino pa po? Wow, ang aking Mari Sister. Ako po ay good morning po sa lahat. Ako po ay nagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon sapagkat sa isang linggong pagpapala at kalakasan na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Yun nga po, kahapon, nandun kami sa Taytay. Sabi ko, bakit wala ang taga Palmera? Wala si Pastor. Bakit kaya?
Hindi ko alam na sinabi na pala ni Pastor yon na hindi sila makaka-attend. Tapos nung bandang gabi na, nakita ko yung post ni Ate LB. Lahat pala sila ay nasa solid, mga ninong at ninang. Kaya purihin ang Panginoon dahil ganun pa man ay nagkaroon kami ng pagkakataon umattend sa Brothers Keepers ni Sister Annabel. Ang ganda ng mensahe, talagang nakakagalak sa puso yung hinatid ng mensahe ng Pastora Neri. Kaya salamat sa Panginoon dahil yung mga gawain na gano'n na kahit na tayo lang, hindi nakasaming patuloy tayo dahil iyon ang nais ng Panginoon na makasunod tayo sa kanyang utos para ano yung kanyang mga salita mapakinggan. Kaya salamat sa Panginoon dahil napakabuti ng Diyos. Salamat po. I'm blessed and I'm in. Thank you, Sister Lori. Talagang tunay na napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay. Sino pa po, mga kapatid? Kung wala na po, dadako na po tayo. Ako muna, kasi may pinaalaala si Lord. Ang kalakasan, ang kagalingan na ibinigay sa akin si Lord, bagamat nandiyan pa yan. Pero yung pagkahilo ko dati, na minsan dapat dadalo ako rito, lalo na sa morning, na mimiss ko yung isang Sunday service. Kasi po, nahihilo po ako talaga. Hindi ko, siguro sa emotion lang yun. Pero binaliwala ko. Ngayon, sabi ko nga kay Ate Susan, hindi na po ako nahihilo. Inalis talaga ni Lord kasi ayaw niyang mamiss ko ang gawain katulad nito. Purihin ng Diyos. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Ngayon po, kung wala na po, wow, sige na po. So yun, hello po. Okay po, so nagpapasalamat po ako kay Panginoon po dahil nung Wednesday po, nag-release na po ng results sa UPCAT po 2026. At ayun po, sa madaling salita, ako po ay nagpasa po. Ayun po. Ako po ay isa sa nagbasa yung 12.44% ng UPCAT takers po. So, marami po talaga nag-take ng UPCAT po, mga 100,000 plus po. Yung mas tumaas po kaysa nung last year. So, ayun po, nung una ko pong na-take ng UPCAT po, sa totoo lang po, hindi ko po in-expect na makapasa sa UPCAT. Kasi yun nga po, ang baba po ng passing rate ng UPCAT. Kaya, ayun, I didn't expect much. Pero I did my best po sa abot ng mga kaya ko po. And, ayun po, syempre po, gabay po ako ng Panginoon po sa bawat paghakbang ko po at saka bawat pagsagot ko po sa questions po sa exam. So, yun po. Nung lumabas po ako ng results, nung nag-login na po ako sa UPCAT portal, ayun po, nakita ko po yung results. Ayun po, naka-green congratulations po. UP Manila Applied Physics po, yung natanggap ko po. Tapos, na-waitlisted po sa BS Computer Science. Ayun po, actually, ako lang po talaga sa school po na nakapagtanggap ng awards na yung nakapagpasa ng UPCAT po. At saka ako po yung pangatlo sa school ever sa history ng aking school na makapasa ng UPCAT. So yun, actually, nag-self-study lang ako, hindi katulad sa GFA na may review centers, ganun, yung magbabayad po kayo para mag-review po. Kasi alam ko po na magagabay po ako ng God is with me po talaga. Gabay po ako ng Diyos na yun nga po, makapasa ng UPCAT. So, yan po pinagpapasalamat po ng Panginoon. Yan po. Yun I'm blessed and I'm in po. Thank you po. Congratulations, inaanak. Talagang ang Diyos natin na sinasampalatayanan at pinaglilingkuran ay Diyos, God of Wisdom. So, dadako na po kung wala na po. Dadako na po tayo sa Message of Life na ihatid po sa atin ng ating team pastor, masipag, Pastor Joey Flores.
Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Kamusta po kayo? Ako rin po nagpapasalamat sa Panginoon dahil dun sa kasalan ng bayan po sa kasalan ng bayan ba yun? Sa kasalan po sa Solid Hope na naimbitahan po tayo na maging ninong dun sa ating kapatid na si Marie. Kung kilala niyo si Marie. Kaya po kami ni Mary Jane ay kumari na ngayon. Ayaw mong tanggapin, ay magagawa natin. Kumari ko talaga siya. So umagang po ito. Ito pong basahin ng ating tema ngayon, teksto. Ano ba yung ating tema ngayon? Pakibasa po. Ang lihim na ani. Tayo manalangin. Amang banal, mangusap ka sa aming buhay. Banal na Espiritu, inaanyayahan ko namin sa umagang ito na ikaw yung aming maramdaman, ikaw yung magsalita, ikaw yung aming marinig sa bawat isa. Nawa Panginoon ang lahat ng ito, kayo yung nagpapagalaw, nagpapakilos, at umiikot po ang iyong Banal na Espiritu sa dakong ito upang sa iyong mga salita ng aming pagbubulay-bulayan, maranasan din namin ang mga ito. Na kayo ang Diyos ang nagbibigay sa amin ng kasipagan, ng kakayahan, ng talino na binigay mo sa bawat isa. Na ang lahat ng ito ay ayon sa iyong layunin na kaming lahat ay maging matatag matibay sa aming paglilingkod. In Jesus' name, Amen. Ano po ba yung lihim na ani? Yan ba kong idea ito mga kapatid? Lihim na ani na kung saan ang Diyos ang nagpapalago. Ano ba mga lihim natin sa buhay na kailangan pa nating sabihin na Lord sa Lord? O lihim na hindi natin kayang ibunyag sa marami? Ang sabi nga po sa kasabihan, ang sinabi mo sa madilim, sabihin mo sa liwanag. At ang ginawa mo sa dilim, gawin mo rin sa liwanag. Kaya nga po ito yung kasabihan din kung bakit meron tayong dalawang paris nating kamay, sa kaliwa, sa kanan. Iyon pong isabihin ng kahulugan ng ang lihim ng ani ng Diyos nagpapalago sa atin. Ano nga ba yung mga lihim nito? Bago po ako magsimula sa ating laman ng ating lihim na ani, ito po meron pa akong ginawa din dito na hindi kasama dito sa ating kamba. Ito po yung 10 na palatandaan ng pagkamatay sa espiritual. 10 na salita na palatandaan ng pagkamatay na espiritual. Ito po ay ating isasama rito kasi ito po yung lihim na ani. Kung ano yung ating pinag-aani. Kung ano yung ating tinanim. Kung ano yung ating dapat anihin. Sabi sa palatandaan ng pagkamatay sa espiritual. Number 1 po. Number 1, kakulangan ng panalangin. Ilang beses tayo malalangin sa loob ng 1 linggo o 1 buwan? Maaaring ito lang bang araw nito? Tayo manalangin. Number 2, kawalan ng pagbabasa ng Biblia. Maaaring dito sa church tayo nagbabasa ng Biblia, sa bahay hindi. Maaaring ating mga Biblia inaamang sa tukador o ninikakaroon ng alikabok. Pangatlo, walang oras para sa magsimba. Kumaka nito, ang daming bakaling upuan. Nasaan na kaya silang lahat ngayon? Hay nawa, Lord, ingatan mo po rin sila. Number 4, hindi inuuna ang Diyos. Yan ang mga dahilan na kaya ang ibang ating mga kapatid ay wala ito, hindi inuuna ang Diyos, inuuna ang makasanlibutan. 5, nasasabik sa mga mundong bagay. Anong ba ito mga makamundong bagay na ito? Siguro kayo na makakasagot nito. 6,
puno ng mga dahilan. Pag iniimbita mo sa gawain, maraming dahilan, maraming reason. Pampito, walang interest sa paglilingkod sa Diyos. Ito yung kung minsan ay nakikita mo siya na may potential sa ganong gawain, sasabihin lang sa yung wala akong interest dyan eh. Hindi ko yung papel. Yan nagiging dahilan din. Pangwalo, pakikilahok. Walang pakikilahok sa ministeryo. Tamad na gawa. So, salita lang siya. Walang pakikilahok o walang pakikisama o ayon sa takbo ng ministeryo ng iglesia. Number 9, nakasentro sa sarili lang niya. Sarili lang niya, iniisip niya. Basta siya, kung makita niyo minsan, may sasamba rito, samba, alis. Kaya siya ay taga-sambalis, imbis na taga-binangonan. Number 10, pagdududa, puno ng pagdududa at mga negatibo. Matagal mo nang kasama, pinagdududahan mo pa siya. Matagal mo nang kakasama sa church, 2 dekada na, nagdududa ka pa rin sa kakayahan niya. Yan ang mga 10 palatandaan ng pagkamatay ng spiritual. Dumako tayo sa problema. Basahin pa ng problem number 1. Yan. Yun po number 1 na muna tayo. Gustong stand na ani. Paano ba yung stand na ani? Paano ang stand na ani? Ito yung may bunga ng kapitbahay na mangga, sinusungkit mo. Yun ang stand na ani. Kahit hindi ikaw nagtanim. Maaari na padaan ka sa lugar, hitik sa bunga ng mangga, hanggang sa batuhin mo na. Yan ang stand na ani. Sa mananampalataya, ano kaya ito sa mananampalataya? Maaaring si Mary Jane na nagtanim, aani na Annabel. Mga ganun ba ang yung stand ani? Na stand na pagtatanim, si Mary Jane nagtanim, siya Annabel ang aani. Meron bang ganun? Kung sino po ang meron kakayahan magtanim, ang ating trabaho po mga kapatid ay magtanim na magtanim. Hanggang may kakayahan ka magtanim. At para saan ang pagtatanim natin? Kung hindi ka Kristiyano, hindi ka maaatasan ng Lord na magtanim. Kung hindi ka Kristiyano, yung pagtatanim na yan, hindi niya iuutos sa iyo. Pasasaan ba't yung mga natidinig mo sa kanyang salita, ano ba ginagawa mo dyan? Tinatago na ba sa garapon? Kinakahon? Kinakabinet? Pagkatapos, ganun lang. Ganun ba yung ating ginagawa sa ganito? Ito ay isang pamagat nung tawagin na yung lihim. Ang lihim na pagtatanim po ay nakikita saan? Kapag tayo nagtatanim, dapat hindi natin ugaling-ugali. Yung ikaw ay makukuwentuhan na ikaw itataas, na ikaw mismo magsisimula. Ano mo, kung di sa akin, wala ka sa iglesang ito. Yung pagtatanim din ninyo. Nang ano? Pagtatanim nyo ng kabutihang ginawa mo na kailangan bang ibunyag sa marami? Pagtatanim ba yun na pinakaayon mo ang pastor? Sasabihin mo sa marami? Pagtatanim din ba yun? Nang ano? Nang kapurihan mo. Sabi nga niya, kapag tayo nagtatanim, dapat hindi na tayo naghihintay kung bibigyan ka ng sukli o hindi. Dahil ang Diyos ang magbabayad sa iyo. Ganyan po magtatanim. Pagtatanim ng lihim, na kung saan bandang huli, aanihin mo. Kaya nga tayo mga Kristiyano, meron tayong crown eh. Yung crown na yan, yan nagiging dahilan ng ating pagiging isang mga lingkod ng Diyos na pinagkakatiwalaan niya. Pag tayo pinagkatiwalaan ng Diyos, huwag mo nang hintayin yung ibabalik sa iyo. Huwag mo nang hintayin yung sukli na ginawa mong kabutihan sa kapatid mo. Gayong meron ka namang ibibigay, huwag mo nang hintayin.
Kaya minsan tuloy, yung gustong ista na ani, na walang proseso ang hinihintay, kapatid, mabigat yan. Kaya ka nga niya pinaasenso, pinaangat sa buhay eh. Dahil alam niyang gagamitin mo yan sa mabuting paraan din. Pero ang ginagawa mo, nagtanim ka, pero gusto mo may ibabalik sa iyo. Siguro marahil alam niyo nung kwento, nagbigay ang Panginoon ng 5,000, 3,000 at 1,000. Hindi ba nung sinisingil siya ng Panginoon, wala siya ibabayad? Pinatawad siya, hindi ho ba? Nung sumunod na siya patawarin, humayo na siya. Nung nakakita siya ng may utang sa kanya, sinakal niya ito. Dapat ba ganun tayo? Sasakalin mo yung kapatid mo? Ganyan pinatawag ka ng Panginoon, ikaw hindi mo rin magpatawad? Mabigat ba sa puso yung ganitong gawain? Kaya kung minsan tuloy, ang daming talinghaga sa Biblia na kung saan pinapahiwatig sa atin ng Diyos yung ista na yan na dapat magkaroon tayo ng proseso at dapat sumunod tayo sa proseso ng Diyos at hindi sa proseso mo. Problem number 2. Pagmamataas at ito ba yung kapag nagbigay tayo sa atin ng kapwa mo na kataas-taas mo pagpapalaga sa iba, tapos bandang huli ay ikaw naman ang itataas niya dahil tumatano siya ng utang na loob sa iyo. Dapat sa ating mga Kristiyano, hindi natin makitaan ito dapat eh. Alam niyo kung bakit? Kapag tayo nagpapautang sa iba, si Yahweh ang singilin mo. Ang Diyos ang singilin mo. Anak ka niya eh. Ama mo siya. Kaya dapat siya ating sisingilin. Yung ginagawa mong pagtatanim ng lihim, darating ang araw at panahon, aanihin mo yan. Darating din ang panahon, yung tinatanim mo na yan sa lihim, tanda mo, magugulat ka na lang kung gaano kalaki na pala ang iyong naipundar, na iyong naitanim na mababuting gawa at salita sa kapwa mo. Yan nagiging dahilan din kung bakit ang pagmataas sa kompetisyon sa bukid ng Diyos, dapat wala mataas sa atin. Dapat wala tayo nagpapataas ng pride or fried chicken man yan. Dapat wala tayong ganun dito. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, sa kanyang iglesia, walang mayaman at mahirap. Yan ang point ng Panginoon sa atin. Maaaring sabihin ng isa sa atin na nag-donate ako ng aircon dito, pastor eh. Nag-donate ako ng isang dito ng electric fan. Hindi mo dapat gamitin iyan sa ganitong mga gawain ng Diyos. Kung alam mo ikaw ay naglilingkod. Kung tayo maglilingkod tayo, paglingkuran mo siya ng tapat, taus-pusong pagtatapat, hindi mo dapat singilin ng ibang tao, siya ang magbabayad sa iyo. Bakit? Kaya nga siya naging Diyos eh. Dahil lahat ng iyan, siya magbabayad. Ngayon, kung nagdududa ka sa Diyos, unahin mo muna pagdudahan ng sarili mo bago pagdudahan ng Diyos. Dahil sa dami ng pinagaling ng Diyos, sa dami ng tinugon niya ng mga nanapataya, ni isa man walang nagreklamo sa kanya, sa kanyang pangako. Bakit? Kasi ikaw na mismo yung gumagawa ng mali sa buhay mo eh. Kaya minsan yung mga pray mo, hindi niya dinidinig eh. Hindi sinasagot. Bakit? Kapag sa isang umiikot na baka sa makina at merong bungi, hindi gagana yung dalawa. Hindi magaganda ang ikot o sistema ng takbo ng sasakyan. Kahit sa ating katawan, kapag meron kang nararamdaman, hindi rin maganda ang kilos mo, panalita mo eh. Ganon din naman tayo. Kung nasa puso natin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa at sa ating paglilingkod sa Diyos, dapat yung mga ganitong sistema, inaalis natin. Sabi nga niya, kapag tayo sumunod ng buong puso't buong kaluluwa, iibigin niya, aariin niya tayo bilang mga anak niya at hindi nakaaway.
Mahirap ang itindihin to, mga kapatid. Yung bagay na gusto ng Lord sa atin, huwag tayong gumawa ng competition na ikaw yung lagi na nakikita nila. Na ikaw yung lagi nakapront. Alam na marami kung sino-sino kayo. Alam din kung sino-sino ang gumanap. Kaya dito at makikita, yung pagmamataas, sabi nga niya, ang nagmamataas ay ibinababa niya. At yung binababa, siya namang itataas. Kung ating pagbubulay-bulay ang kanyang salita, sino ba ang ating paniniwalaan? At sino ang ating susundin? Diyan nakikita ng Panginoon yung puso natin. Kaya sabi ni Yahweh, sa puso ng tao, siya ang nakakasiyasat. Siya umuusisa. Bagamat sa tao na itatago mo yan, pero sa Kanya, hindi mo yan kayang itago. Principle number 1. Basahin pa natin. Gawin mo ang iyong tungkulin sa pagtatanim. Ano ba ating tungkulin sa pagtatanim? Kami mag-asawa dati, nung doon pa kami sa United, doon sa kabilang bakod. Nung una, nagtatanim kami ng kanyang salita. Pero, nung una, ito ay isang babae lang na Muslim. Na talagang masasabi ko na siya ay napakatapang. Dahil yung asawa niya lasinggero, kapag tulog at lasing, sinisipa na sa bangko. At sinasabi, lasing ka na naman. Pero, hindi kami mag-asawa tumigil hanggang hindi siya nagiging born again. Hanggang siya mabautismuhan. Alam niyo ba kung ano siya ngayon? Yung asawa niya yon. Sa aming pagbabible study, tanging siya lang ang hindi born again. Ayaw niya kasi sumama sa aming Bible study. Yung isa na yon, naging 7 bahay po yun. 7 pamilya na kung saan kami mag-asawa ginagamit, hindi na kami humihingi pa ng kaban sa church sa sariling bulsa namin mag-asawa. Bakit po? Kung pinakain mo siya ng spiritual, pakainin mo ng stomach din. Kasi hindi niya maiintindihan ang salita ng Diyos. Dapat busugin mo na siya sa stomach. Ganyan po ang ginagawang pagtatanim. Alam niyo ba ngayon, kung yung aming tiniman dati ngayon, nasaan na sila? Nasa magandang church na sila ngayon. At minsan binabati kami, hindi namin nakilala kung sino siya. Sino ka ba? Ate baby, Kuya Joey, kami po yung maliliit. Nung tayo po ay mayroong prime meeting po kay Ate Nene. Ah, ikaw na yun? Anong tanim ang ginawa namin sa kanyang bata? At ano ang tumubo sa kanya? Kaya ito, gawin mo ang tungkulin ng pagtatanim. Kaya sabi po kanina, habang tayo mga Kristiyano, ang ating tungkulin magtanim. Magtanim ng kanyang salita, magtanim ng kabutihan, magtanim ng pagpapala sa iba dahil ginagamit ka ng Diyos. Kung nasa atin mang ito kung ayaw mo magpagamit, Lord, ayaw kong sumunod sa iyo. Tapos, period. Sabi nga niya, sa mga ganito, kaya nga sabi niya doon sa mayamang hangal, nung nakaipon siya ng maraming kakainin sa mahabang panahon, pinagiba pa niya ang kanyang kamalig at magpapahinga lang siya. Anong sabi niya? Hangal! Ngayon din gabi, kukunin kang buhay mo. Kangin na mapupunta, pinag-ipunan mo, pinaghihirapan mo. Yun po ang ano natin Panginoon eh. Walang sino man tao ang may hawak ng kanyang buhay. Kaya lahat ng bagay na meron ka ngayon, o nagiging sagana ka, galing sa Diyos yan. Hindi sariling pawis dugo mo yan. Huwag mong sabihin na ito'y pinagpaguran mo, pinag-aralan mo. No. Ang lahat ng bagay na gawin mo ng tungkulin pagtatanim yan ng kabutihan na ginawa din sa iyo ng iyong, kung sino man naging mentor mo sa pananampalataya. Kung sino man nagtanim sa iyo niyan, tanim din sa iya, kaya ka tumanggap eh. O sige, mag-isa-isa tayo. Sino na patanggap sa iyo, Annabel?
Sino ang patag sa'yo ang Mary Jane? Yun po yung tanim na kung saan ngayon inaani ng Lord. Yung pagtanim na yan, hindi masasayang yan. At hindi mawawala yan. Sa puso ng tao, dapat tayo mananampataya. Dapat yung pagtatanim, huwag natin kalilitaan. Kahit saan dako tayo naroon, dahil yan ang utos sa atin ng Panginoon. Basahin pa natin ang 1 Corinthians 3:6. Basahin natin. Yan. Itong sinasabi ito, ako ang nagtanim, ikaw ang nagtanim. Kapag tayo tinanim na, tumubo ka na maayos. Kaya kung minsan tuloy, ang sinasabi naman sa John 15 verse 2, nang bawat sanga ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, ay pinuputol niya. Yung mga sangang tuyo. Dahil natutuyo ng utak mo sa kakagawa ng mali sa kapwa mo. Natutuyo na siya sa iyo. Kaya dapat putulin na rin yung mga gawa mo mali at pananalitang mali. Kaya sabi natin sa panalangin, sa salita at sa gawa, gawin natin ito. Bakit? Itong sinasabi ito, nagtanim. Ikaw nagtanim, pero dapat ang pagiging tanim mo, dapat makita ka ng pagtubo mo na masigla ka. Siya nagtanim sa iyo. Dahil tinanim ka niya, huwag mo naman sirain ang magandang tinanim sa iyo. Kung sa ating pamilya pa yan, natulan, hindi kayo papayag. Ano ito, tingin mo? Yung anak mo na yan, ikaw ang nagbuntis dyan. Nung natingin mo, pagtapos sa pagbuntis, niluwa mo na. Nahayaan ba ng ganun siya? Na hindi mo aalagaan? Papayag ba kayo mga nanay? Ba hindi? Ano tinatanim sa anak mo? Tinatanim mo yung kabutihan ng gusto mo na mangyayari sa kanya. Ganon din ang Diyos natin. Gusto niya, ganon din ang gawin mo sa kapwa mo. Kung gano'ng kahalaga at kung gano'ng kanya pinahalagahan, gano'n mo rin siyang pahalagahan. Dahil ang ginagawa ng Diyos sa atin, pag-ibig, kaya ang sabi nga niya, pag-ibig na walang hanggan. Kaya nga tinatawag siyang Alpha Omega. Siya ang simula, siya ang katapusan. Lahat ng bagay na ating ginagamit sa Kanya nagmumula. Ano pa ba ang ating pagdududahan sa Kanya? Lahat ng ito, nasa kataas-taas ang Diyos lang. Principle, number 2, basahin pa natin. Magpatuloy sa pagdidilig kahit walang nakikita. Ano yung magpatuloy sa pagdidilig? Maaari ikaw nagtanim. Ano ang kailangan pangdilig sa taong to? Pangdilig na suportahan mo kung ano dapat mo isuporta sa kanya. Bagamat ito may halong pinansyal, pero ang pagdidilig yan, pagdidilig, unang-una, prayer mo sa kanya. Yung pray mo sa kanya na maging maganda at maayos ang kanyang pamumuhay. Ang pray mo dapat sa kanya, lumago din siya kagaya mo. Maaaring ito yung sanga, eto ka, siya natutuyo na, ikaw ay palago ng palago, siya natutuyo. Pero kabahagi mo siya. Yan ang tinatawag na pagtatanim na may pagkalinga, na may pagmamahal, na may pagmamalasakit, na dapat natin nasa puso natin yan. Hindi na tayong diktahan eh. Bakit? Magpatuloy sa pagdidilig kahit wala nakakita. Hindi mo dapat ibunyag sa marami kung anong ginawa mo sa taong ito. Hayaan mo siya ang magbunyag sa iyo. Nang sa ganon, yung upuan mo na binubuhat mo, siya na ang bubuhat noon. Di ba maganda yung ganon, mga kapatid? Amen ba ron? Amen? Yan ang dahilan din kung bakit ang patuloy na pagdidilig kahit walang nakikita na resulta, darating ang panahon ang resulta mo. Doon makikita mo kung gaano kakabongga sa puso niya. Kung gaano niya pinalaki ang ginawa mong pagdidilig sa buhay niya. Yan ang resulta eh.
Ikaw at ang Panginoon ang siyang may kaugnayan. Siya din ang magbibigay sa iyo ng resulta sa iyong ginawang pagdidilig sa araw-araw. Basahin na ng 2 Corinthians 3:8. Next, basahin pa natin. Yan. Yan kasi yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kapag tayo ay nagtatanim, ano nga ba yung ating dapat asahan? Nagtatanim tayo? Agaran ba? Kaya minsan to, nagtatanim tayo ng parehong sa manggagawa. Minsan nagkakainggitan pa tayo eh. Oy, doon ako pupunta. Huwag mo ako samahan doon. Bakit? Kasi yung pupuntahan nyo, tataniman nyo, mayaman kasi yun eh. Kapag tayo pumupunta, ang dami niya hinang na pagkain. Naalala ko po tuloy kami mag-asawa din, nung kami sa Pinugay, may kami pinupunta sa Pinugay na isang pamilya na kung saan pamilyang Tibonga sa lugar na yon. Na pag kami pumunta, lahat katulong, boy, driver, delivery boy, tindahan, tinatawag niya. Pinaiiwan tindahan. Pag may bumili, sabihin, bumalik na po kayo after na 1 hour. Lahat ng kanyang manggagawa, pinatitigil sa gawa para makisali sa aming prayer meeting, sa aming Bible study. Ano nyo, pagtapos doon, lahat ng manggagawa, nakatigil, nakikinig ng salita ng Diyos. Ilan po yun? 15. Ang pamilya nila, sila ay 5. Yung mga kasama ng driver, katulong nila, tig-listen, tig-delivery boy, pinatitigil niya sa habang gumagawa sila, pinahihinto niya. Kung may deliver man, pinahi-stop niya. Ganun po ang manggagawa ng Panginoon. Tinitignan kung gaano kalaki ang magagawa ng Panginoon sa buhay nila. Ngayon, nasa sila ngayon? Yung maliit na kailang pinagkatiwala sa kanila, ngayon, nasa buhol sila, binigyan ng 19 hectare na sila namamahala. Ganun kalaki ang pagmamana ng Diyos. At yung wala na kami sa church, nagbibigay pa siya buwan-buwan ng 2K. Kahit wala na siya sa Pinugay. Kahit nasa buhol na siya, nagpapadali pa siya patulong cash, Gcash. Hindi ko lang alam ngayon kung meron pa ba siya. Ganun po ang pagtatanim ng Diyos. Ganun din siya magpatubo. Ganun din siya magpalawak. Ganun din siya kung magbigay ng binhi itatanim mo na mataba na. Sa puso niya ang pagbibigay, kaya nung anihin niya, sobrang-sobra sa isang taniman lang. Ganyan din ang ginawa ni Pedro eh. 3,000 ang tumanggap. Dapat po, iyon ang ating gayahin. Iyon ang ating style ng ating pamumuhay. Huwag po tayo mapadala sa alamang mga nakikita natin sa daan o sa sanlibutan. Ang mahalaga ngayon, alahan natin, malapit na dumating ang ating Panginoong Jesus. Bago man sa dumating, ay nakapagtanim na tayo ng marami. Dapat po hindi bukid, kundi ektarya na ang dapat natin mataniman. Next slide. Pakibasa po. Itong ginagawa nito, kahit ang pinakamagandang binhi, kung hindi didiligan ay hindi tutubo. Meron po tayong ginawa na maganda na ngayon ating pamumuhay. Pero sabi nga ng Bible, ang tao daw walang kasiyahan eh. Walang kakontentuhan. Ano nga ba itong sinasabi dito na binhing kung hindi didiligan ay hindi tutubo. Sa buhay ng mananampalataya, pag galang encourage ng kapong kapatid, hindi ka nasamba. Kaya ka sumasamba dahil sa encourage ng kapatid mo eh. Pero mali po yun eh. Dahil sa, kung tanggapin mo siya,
bilang Diyos na paligtas, sumalib sa iyo ang banal na Espiritu ng Panginoon. Pero, ang nagiging dahilan ng iyong hindi pagsamba, tinatamad po tayo. Masipag ka saan? Masipag ka sa lakwatsa? Masipag ka lakay sa labas? Masipag ka saan? Doon sa banding ng iba. Pero si Lord, ang iba banding mo, ayaw mo na. Bakit? Sasabihin ng niya ay, si pastor kasi pag kami minsay, puro sa akin ang tama. Kaya ayoko na pumunta. Mali ko ba na ikaw ay tinatamaan? Hindi ka mo sinasadya yun. Ito'y ginawa namin ng 4 na pastor, pero hindi ko sinasadya, kayo tinatamaan. Pero sabi nga ni Pastor Leda, Pastor, puro sa amin ang tama mo. Kami ba tinatarget mo? Hindi tinatarget. Kayo talaga pinatatamaan ko. Di ba? Mas direkta yung ganoon. Pero itong amin, ginawa namin ito na 4 na kapastoran na may kanya-kanyang insight sa temang ito. Sabi nga niya, bato-bato sa langit, ang tama na wag magagali. Dahil ito ay pagpalo sa iyo ng Diyos. Lahat tayo, kung tayo lahat ay tatamaan ng kanyang salita, ibig sabihin, may binhing tumutubo sa puso mo na dapat mong padiligan sa ating Ama na hindi mo nakikita. Ano yun? Kayo ang sumagot dahil kayo ang nakakaisip niya at kayo nakakaramdam niyan. Next slide. Basahin natin. Ano itong life group neto? Sa ating mga life group neto, kaya tayo meron yan. Alam niyo kung bakit? Kung minsan, ang tinatawag life group natin ay dapat pagtiwalaan mo yung mga kagrupo mo. Kung minsan iba, naka-open na nga sila, hindi pa nakiki-join. Bakit? Ayaw makisama. Nasaan ang cellphone? Naki-apo. Nasaan ang cellphone? Nasa anak. Tumatawag, hindi pinapansin ang tawagan. Nasaan na ang cellphone? Nasaan si laptop? Nandoon. Nagbe-break kayo na kami. Matatalo na ka, mama. Huwag mo akong istorbohin dito. Hallelujah. Yung mga gantong mga gawain, dapat sana pagsimikapan natin mas kilalanin ng Diyos na buhay sa buhay mo. Dahil once na yung mga apo mo, anak mo, nagkasakit, kanino kang hihingi ng tulong? Kanino ka pupunta? Sinong tatawagin mo? Yan ang dahilan din eh. Kung bakit ang mga bagay nito ay pinapaalala sa atin, huwag yan maging lifestyle ng buhay mo. At lalo huwag mo yan patagalin sa buhay mo ngayon. Dahil, tandaan natin ito, ang pagsisisi ay nasa una, sa huli. Yan ang dahilan din na kung saan mga batang maliliit na yan, na bago magkaroon ng tamang pag-iisip, ay hubugin na natin sa tamang kondisyon ng pamamaraan ng Diyos at pamamaraan din sa iyo ng Diyos. Hindi pamamaraan mo lang. Dahil ang Diyos may pinaplano sa lahat ng mga batang yan at naging sa iyo na nagpapalaki. Principle number 3. Pakibasa po. Ipagkatiwala mo ang paglago mo sa Diyos. Paano nga ba ito, mga kapatid? Paano masasabi na isang tao ay siya'y malago na sa pananampalataya? Ito ba'y parami ng verse sa Bible? At ito nang ba'y dahil sa marunong ka magmensahe? Yan ba'y naginan ng pagiging malago mo sa Kanya? Doon ba nakikita yan? Doon ba natitimbang yan? At doon ba nasusukat yan? Alam niyo ba itong sinasabi rito? Ipagkatiwala mo ang paglago mo sa Diyos.
Bakit pa siya magiging Diyos kung hindi mo ipagkakatiwala sa Kanya? Alam nga ipagkatiwala mo sa asawa mo lang yan, dahil hindi din makakain ang asawa mo yan. Ang palalaga ng asawa mo, yung pagmamahal sa iyo. Buti pa asawa mo, malago ang pagmamahal sa iyo. Ikaw ba, yung pagmamahal sa Diyos, gaano naman kalago? Gaano kaunlat? Gaano kaasenso? Nakikita ng tao yung paglago ng kapwa-tao. Pero ang kapwa mo sa pananampalataya mo, nakikita mo ba? Kaya itong principle neto, napaka-importante sa isang mananampalataya at lalo-lalo na sa isang pamilya. Palaguin mo ang pagmamahal mo sa iyong ama't ina. Palaguin mo ang pagmamahal mo sa iyong mga anak. At palaguin mo rin ang pagmamahal mo sa iyong kahit isang asawa. Yun eh. Kasi kung di mo palalaguin yan, ano nga anayin mo sa kanila pagdating ng panahon na tanda ka na? Ang anayin mo sa kanila, kung ano tinin mo sa kanila, yan din ang ibibigay sa iyo. Hindi sa habang panahon ay malakas ka. Hindi sa habang panahon ay may trabaho ka. At hindi sa habang panahon yung lahat ng gusto mo ay masusunod. Sasabihin siya anak mo, Pa, Ma, hindi na ikaw susundin ko. Bakit? May sarili na akong buhay. Bahala ka kung gusto mo. Ito'y pera, bumuli ka ng gusto mo. Di ba masakit pakinggan pag ginaganyan ka? Kung samantalang kung bibigyan mo ng magandang pagtatanim at magandang paglago hanggang sa namago siya, hanggang mamunga siya, anong bunga sa'yo? Ito yan, ang bunga. Ang bunga niyan, Ma, baka gusto niyo mag-atong taon. Sagot ko lahat. Di ba maganda? Pa, baka gusto mo punta ng Hong Kong. Ako, taya. Pa, yung mga bagkada mo, baka gusto mo silang pakainin sa bahay. Maghanda tayong salo-salo. Magluin yung kayo mga klase. Yan ang pagtatanim na malago ka sa pananampalataya na ginawa mo sa iyong mga anak, na ginawa mo sa mabuting tao, at ginawa mo rin sa mga kapitbahay mo. Yan ang paglago ng isang pananampalataya na kung saan nakikitaan tayo ng pagbubuhat ng bangko ng iba at hindi ikaw nagbubuhat ng sarili mong bangko. Kaya sabi ito, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyan. Bakit kailangan ipagkatiwala? Huwag mo ipagkatiwala ang lakas mo, ang pera mo, ang kayamanan mo. Nauubos yan. Pero ang Diyos, walang hanggang katapusan ng kanyang pagpapala hanggat sumusunod ka sa Kanya. Hanggat nananampalataya ka, walang hanggan ang kanyang pagpapala sa taong sumusunod na mayroong kalagayahan, may pag-ibig at may pagpapahalaga. Next slide. Mababasa po natin. Yan. Hindi ang tatanungin o nagdidilig. Tama ba yan? Bakit nga ba ang Diyos, pagka nagpatubo, doble yan eh. Ako rin minsan sa buhay ko eh. Hindi ko nga alam na bibigyan niya ako ng ganitong buhay eh. Na dati nasakali lang ako. Na pag umuwi sa bahay ay ako na mag-isa, saing ko, luto ko, urong ko, hugas ko, trabaho ko. Pero ngayon, asan ako? Nakilala ko ang aking kamag-anak na mayaman sa paglilingkod. Binigyan niya ako ng buhay. Inayos niya. Yun ang pagtatanim na ginawa sa akin ni Ate Nening din at ikaw. Tanim na kung saan hanggang ngayon, nagtatanim pa rin sa akin. Walang hanggang pagtatanim. Yung mga ganyang style ng pamumuhay, style na nila sa buhay yun. Nagtanim ng pag-ibig sa kapwa, nagtanim ng pagmamahal sa kapwa, nagtanim ng pagpapala sa kapwa. Yan ang tanim na kung saan hindi ka dapat hindi kumukupas yan sa bawat isa sa atin. Pagtatanim na kung saan siya pa rin ang nag-aalaga at siya nagpapalago hanggang mamunga ka. Dumako tayo sa promise. Basahin natin ang promise.
may gantimpala sa ating pagsisikap. Yung pagpapala na yan, sabi nga habang tayo susumikap sa ating buhay para tayo umasenso, siguro naman kayong lahat, naghahanga din na magkaroon ng mga brand new sasakyan, hindi po ba? Naghahanga ka ng brand new car. Siyempre ako din. Ang tanong dito, may ganding pala, sana lang susumikap. Pag sumikap pa din natin na maabot din ang puso ni Lord. Dahil sa Kanya, ang Kanyang pag-ibig, kapag ibinigay sa atin, huwag kang mabibigla siyang araw na darating ang inihiling mo dahil nagsusumikap kang makasunod sa Kanya. Nagsusumikap ka na maabot ang puso ng iba, kagaya ng ginawa ni Jesucristo. Pinagsikapan niya na ang Kanyang pagkamatay sa krus, yun ang Kanyang pagsusumikap na tayong lahat din ay maligtas lahat. Si Jesus lang ang pinagbulan lahat ng ito at wala nang iba. Kaya sa gamagang ito, sabi nga niya, yung ating ginagawang pagsusumikap na yan, hindi masasayang yan. Kung titignan natin ng 1 Corinthians 15:58, sabi nga rito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaya tayo lahat, ano man na ating naitanim, hindi nasasayang yan. Lahat yan, nakarecord sa computer ng ating Ama na nakakita ng ating ginagawa. Kaya naman sa umagang ito, maraming salamat po at magandang umaga sa bawat isa. In the name of the Father and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa napakabiyaya na mensahe sa umagang ito. Dadako po na tayo sa tithes and offering. Ang sabi po rito sa Kawikaan, verse 3:9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa mga masaganang ani siya rin ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng apaw, sisidlan ng inumin, hindi na matutuyuan. Sister Annabel and Sister Lori para sa tithes and offering. Dakilang Diyos,
Narito po ang mga handog ng iyong mga anak. Tanggapin mo nawa ito sa iyong ubasan upang ikalalaki ng gawain ng iglesyang ito. Yung nga po itong basbasan ng iyong banal na espiritu upang maggamit po ito sa mas marami pang gawain na siya magiging aming mga anak na iglesyang ito. Patuloy Diyos, dinadalhin po namin. Muli po, maraming salamat po sa mga puso naghandog, nagbigay ng kailangan ikasampung bahagi ng Panginoon. Lord, kayo po ang magbalik sa kanila ng siksik liklik ng maapon ng papapala. Ano man, Panginoon, ng halagang ito ay iyo pong pagpalain. In Jesus' name, Amen. Was my cross you bore, so I could live in freedom you died for. Now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? My shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on and on, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your exalted now in the heavens as the glory first is placed. You alone deserve our praise. You the name above all names. Be exalted now in the heavens as the glory first is placed. You alone deserve our praise. You the name above all names. Be exalted now in the heavens as the glory first is placed. You alone deserve our praise. You the name above all names. Be exalted now in the heavens as the glory first is placed. You alone deserve our praise. You the name
Inaanyayahan po tayo ng Panginoon sa kanyang harapan upang sa umagang ito, o dakilang Diyos, ang iyong panganyaya sa iyong harapan, sa iyong mga anak, mga lingkod na narito. Ang aming dalangin, Panginoon, gamitin mo ang bawat binhi na nasa puso nila, ang pagbibigay kabutihan, pagbibigay suporta sa mga walang pag-asa sa buhay. Gamitin mo mga lingkod mo na narito sa iyong harapan at magpatuloy po sila ng pagtatanim ng mga mabubuting gawa at salita. Sa patuloy ng pagbibigay, Panginoon, nakikita mo kung paano mo sila pagandahin, palaguin ang mga binhing nasa puso nila. Ang banal ng Espiritu, ng banal ng kautusan mo sa buhay nila ay magpatuloy hanggang wakas ng kanilang paglilingkod sa iyo. Makita nila ang kagandahan ng pag-ibig mo sa buhay nila, sa bawat pamilya na narito, Ama. Ibuhos mo, Panginoon, na masaganang pagpapala at biyaya mo na patuloy ang binhing itinatanim mo sa kanilang mga puso't buhay ay patuloy na simisibol, Ama, at patuloy na lumalago at sumasagana sila sa pagkakaloob sa iyo ng kanilang mga buhay na walang hinihing katumbas na halaga, kundi ang iyong pag-ibig, iyong pagmamahal. Itanim mo nga, Panginoon, ng banal na Espiritu sa puso ng mga lingkod mo na nasa iyong harapan, ang masaganang pag-ibig mo na kailanman di mo sila pababayaan ni iiwanan man. Lord, ikaw ang magtanim sa kanila na masaganang pagpapalad ng kabutihan mo, ng pag-ibig mo sa bawat sambayan mo o bawat pamilya na narito. Lord, ikayo ang nakakita ng kailang mga gawal salita. Patubuin mo ito ng masaganang pagpapalad biyaya sa puso nila, Ama, ay magpatuloy sila sumusunod na may pag-ibig, may pagmamahal at mayroong pagkalinga mo at pagpapalaga sa ginagawa mo sa kanila. Basbasa mo ito, Ama, na masaganang pagpapalad biyaya mo. At ngayon, Ama, maraming salamat po sa biyayang ito na tanggap namin mula sa iyo. Kaya naman, Ama, maraming salamat. At ngayon, mga kapatid, itaas natin ating mga kamay. Damahin natin ang walang hanggang pagpapala ng Diyos, ang kanyang pag-ibig na kailanman ay hindi kumukupas, na patuloy niyang ibinibigay sa bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. Amen. At Amen. Amen. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power
has raised me. To God be the glory for the things He has done. Konting announcement po. Meron pa tayong council meeting po. 30 minutes lang po. At maraming salamat po, Pastor Norley, sa patuloy niyong pagdalo sa aming iglesia. Nawa po ay magpatuloy kayo na makasama namin sa aming ginagawa ng worship ni Lord. At ingatan po kayo lagi ng Panginoon. God bless po. For more church announcements, next Sunday is our Communion Sunday for the first Sunday for the month of May. Meron din po tayong confirmation class after service. Wala pa muna. And for Dual Tech Scholarship opening details, para po sa ating volleyball league, ito po ay i-announce sa atin ni Brother Edmond this week. Muli, pinapalanan po ang bawat isa sa ating volleyball league sa May 2 and 3 sa Barangay Buhangin, Talim Island. At muli, pinapalaman po ang bawat isa sa ating mga church projects for this year. Ang ating church ceiling renovation together with the tech booth for our contribution for 500 pesos per family once every 2 months. As of today, as of this month, we have already collected 8,000 pesos. Kaya para po sa bawat families na nais mong mag-contribute for the month of April until May, at para po sa mga hindi pa nakapagbigay for the month of January and February or up until March, makipag-ugnay na lang po sa ating treasurer, Sister Sylvia Mahalas. At kung makikita po natin, nakabili na po ng first batch ng materyales for church ceiling. At po ay ang total po na nabili ay 5,940. And for our tithes and offerings collections report, April 19, 2026, ang tithes and offerings po natin for last Sunday is 25,010 pesos. And for the building fund offering, that is 384 pesos with a total collections of 25,394. At para nun po sa mga magsisiganap ng kanilang mga birthdays ngayon last week ng April, tinatawagan po ang ating kapatid na si Brother Rex Franco upang ipag-pray ng ating pastor. Asan si Leonard? Wala ba? Sige po mga kapatid, itaas natin ang ating mga kanang kamay sa ating BO teacher na si Rex Franco. Hanggang ngayon ang Kupas Franco pa rin siya. Lord, salamat po sa lingkod mo nito na ginagamit mo sa iglesang ito. Patuloy Diyos na kayo ang magpala sa Kanya, magbigay ng inyong pag-iingat, paglabanin siya na mahuhusay na puso't kaisipan, mahuhusay na pangatawan, gayon din sa Espiritong Banal na dadako sa Kanya. Lord, kayo po mag-ingat sa Kanya at suportahan ang Panginoon ng lahat ng gawain sa iglesang ito na kayo, Diyos, ang nagbibigay sa Kanya, nakakayahan na magagawa niya ang lahat ng ito. Lord, kayo po ang magprotekta din sa Kanyang buong sambahayan at patuloy na lumago sila, sumaganan sila sa pagpapalang biyaya na kayo ang nagkakaloob sa pamilya Franco. Lord, dinadalin po namin na patuloy mo siyang gamitin at patuloy Diyos, kasiyahan mo po ang kanyang paglilingkod sa iyo. In Jesus' name, Amen. Maraming pong salamat. Happy birthday. Sa tayo mamaya.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Gusto ang magpala ng mahabang buhay. Amen. Happy birthday po, Brother Rex. And for next, our announcements. Para naman po sa mga tagapanguna for the month of May. Sa May 3 po, ang ating po tagapanguna ay Sister Salve Versosa. May 10, Sister Razel Erot. May 17, Sister Linda Sellers. May 24, Sister Connie Mitra. And May 31, Sister Sylvia Mahadas. At pinapalanan po ang mga cleaners for the month of May. May 9, Franco family. May 16, Mahadas family. May 23, Antonio family. And May 30, Mitra family. Ang mga magsisiganap naman po sa susunod na linggo, May 3, 2026 for our first Sunday celebration. Ang ating pong pastor, ang speaker, ating pong pastor Joey Flores. Ating pong tagapanguna ay Sister Salve Versosa. At muli po din kalilimutan dumalaw sa ating mga church activities every Tuesdays, 6 p.m. Life Group Victorious. Every Wednesdays, 5 p.m. ang ating online life group. Every Thursday, ang ating midweek life group, 3 p.m. dito po sa ating church. Saturday, ang Mabuhay Heart Health Care Group. And every Sunday, ang ating Sunday worship service every 9 a.m. And please don't forget to follow us on our social media accounts on Facebook, Mabuhay GGC Binangonan, and Mabuhay Heart Health Fellowship. For our color coding for today, to be collected by Micah, Black and White. God bless po sa ating lahat and happy Sunday! Nasisiyo puso'y payapa. Lingkod at sabat sa pangit. Sama-sama magpupuri. Pag-ibig ng Diyos sa puso ita. Punong-puno ng pag-asa. Nasisiyo puso'y payapa. Lingkod at sabat sa pangit. Sama-sama magpupuri.